Tolentino, Rafi Alunan, Silor na Kabitsin, yan ang nakakalungkot sa ating bansa. Ang boto ng tao baliwala dahil sila ang namimili kung sino ang papanalo nila. Kaya sayang ang boto ng tao. Huwag tayong susoko. Tuloy lang tayo. Tuloy tayo. Huwag tayong susoko. Ito yung sabi ng mga experts. Basahin ko po sa inyo. This is published dito po sa Philippine Star. So tama yung ating sinasabi. Tama yung sinasabi ng mga opponents ng lockdown dyan sa Amerika. Ng mga opponents ng pandemic na to, na ang tawag plandemic. Ang tawag ko naman, pandemonic. Manila, Philippines, May 13. Experts from the University of the Philippines have discovered alarming errors. Kita ninyo, Mr. President? Tama yung sinasabi ko po na pa-review po ninyo yung mga patay, yung number of infected, yung mga nangamatay kasi laging sinasabi nila, yung data, makikita mo, numbers lang. Tagal ko nang inahanap yung mga bangkay. Nasaan ba yung mga bangkay? In America ganun eh. Tiningnan yung funeral parlors. Wala mang tao, wala mang bangkay. Pero ang bilang ng patay, mga kababayan, asa na yung mass grave nila, hindi na pinakita. 65,000 na yata. Check mo nga kung ilan na ngayon. Baka 70,000 na yung bilang ng bilang. Sa Amerika. Dito sa atin, yung patay, mga 800 siguro. Tingnan mo nga. Kaya hindi ako interesado sa number na yan kasi parang yung boto yan ni Lomi. Sabi ko sa inyo. Yung number ng COVID, parang boto ni Lomi. Padded. Total in United States unconfirmed na infected 1.4 million. Recovered 235,000. Ang number of deaths nila 83,019. Asa na itong mga bangkay na to? Yung mga patay. Sa Pilipinas, alarming errors in the data released by the Department of Health on coronavirus patients. Sila na yung nagsasabi, taga-UP. Kung isipin mo, yung UP po, mga globalist ito. Laman ninyo. Kalyado sila. Pero tingnan mo, sinasabi nila. Pilipinas, total in the Philippines confirmed 11,350. Recovered 2,106. Hindi pa pala 800. 751. Yung deaths, buong mundo confirmed 4.23 million. Recovered 1.48 million. Deaths 290,000. Kita ninyo? Parang eleksyon, bilang ng boto. So, while the DOH has been open to feedback and has improved in data reporting, the UP COVID-19 pandemic response team said certain issues such as inconsistencies and mismatch remain unaddressed. Kita ninyo? Alarming errors in numbers. The availability of accurate and relevant data is a basic requirement in managing any situation that requires urgent and targeted response. Almost 3 months since we had our first confirmed case in the person of a Chinese national on January 30, we have yet to reconcile
differences in numbers between DOH and local government unit sources. Read the team's latest policy note. Sabi ko sa inyo. So yung ating Pangulo is being fed with false information. Tama? Just like Fauci in America. Yung mga sinasabi ni Fauci, lahat kasinungalingan. Kasi barkada niya yung Big Pharma. Barkada si Bill Gates na mga kababayan, naglalaway ng ayos na niya to. Sold out na to. Lahat ng bansa, bibili ng bakuna natin. You see? Tama yung akin pong appeal sa ating Pangulo na, Mr. President, silipin po ninyo. Tingnan po ninyo. Si Doki po, Mr. President, agent ng WHO, barkada. Lahat ng agenda ng WHO, sinalpak po dito sa atin. Pinaikot po tayo lahat, including you po, Mr. President. Pasensya na po, Ulitin ko po, Mr. President, hindi po kami nagmamagaling. Hindi. Ito yung balita dito Parehas pa ang balitang binabasa ko kaysa sa tulad ng sa Amerika, ganon din po. Yung mga namamatay po sa heart attack, pati siguro sa kagat ng ahas, COVID na po, heart attack, stroke, basta lahat ng sakit, COVID. We are being manipulated, Mr. President. And I pray na makita po ninyo ito. For instance, comparison of the data released on April 24 and 25 showed that the gender of 45 patients changed, while 75 had the data on their age modified. Dinodoktor talaga po nila. Dinodoktor. Aksidente ito? Hindi po. It is intentional. Why? That is the instruction from above. Galing doon sa mga globalist, sa headquarters ng mga globalist, para niya mahintakutan. Yun naman ang gusto nila. Kaya galit na galit sa akin yung mga agents dito po. Kumati yung likod ko At may globalist yata dito. Hindi, okay na. May globalist sumoksok dito sa likod ko. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. The team also noted changes in residence data in 516 cases, as well as one patient who was initially reported dead, but this was changed the following day. Di man pala patay. Kaya po, kita ninyo, yung mga nasa mainstream media, binirifika nila. Hindi. Ginagawa lang po, kung anong pinost sa Facebook, tinitingnan lang yung posted by DOH. At yung announcement ni yung USEC, doon na lahat. Counter-check nila, hindi na, basta ito ang official There are other troubling anomalies in recent data drops of DOH. For example, 18 cases no longer have data on residents in the April 25 update. On the same date, the recovery dates of the two cases were either missing or changed. It added.
Tapos lockdown tayo kasi ito niya, napakarami na niya. Nakakatakot niya. Pasok kayo sa inyong mga bahay. Stay at home. Stay at home. Hindi na tayo magtrabaho. Hindi na magkamayaw yung mga tao. Wala niya, si kapitanan niya, tinago na yung binulsa na. Nag-away-away pa tayo sa barangay. Di niya dumating dito yung bigas. Yung SAP, tulad ng tinitatin ngayon. Wala. Dahil lang dito, mga kababayan, panluloko sa atin ng mga globalist, gusto lang nilang kumita sa bakuna. Therefore, thereafter, wealth and power, control of this planet. Wala silang pakialam kung tayo'y maghirap. Wala tayo makain, di makapagtrabaho, di makapasok sa school. Yung mga anak natin, nasira yung mga pangarap. You see? Wala silang pakialam. Ang importante doon, kokobra sila sa gobyerno. Pag wala ng pera yung gobyerno, kasi naubos ng pinamigay sa tao, pinakain, papautang yung World Bank, may tubo yon. Tiba-tiba sila. Tapos injected tayo. Hindi ka pwedeng lumabas pag walang injection. Sabi ko po sa inyo, enough is enough. There were also discrepancies in DOH data with the local government count, such as in Laguna, that has 7 deaths and 28 recoveries as of May 3 in the official national government data. Provincial data showed that there were 29 deaths and 93 recoveries on the same day. Kita ninyo? The UP team also noted inconsistencies in data variables such as the date format in the regional code based on the Philippine Standard Geographic Code. These lapses may seem small relative to the total size of data contained in the daily updates, but they have significant implications on the reliability of our scientific analysis on COVID-19, sabi po sa kanilang policy note. Patient case data is the keystone for effective and insightful metrics and analysis. Yan ang sinasabi ninyong scientific. Kaya itong mga globalist agents dito na nagsasabi na it is based on science and math. Shame on you. May nga kayo? Hindi po based sa science, sa sayan. Kasi mga lunatics, pati nga yung mga policy ninyo, policy ng may sayan, parang yung statement ni Kwan, yung bata sa classroom, na hindi maintindihan. Absurd, nonsense. Kita ninyo? The team recognized difficulties in the collection of detailed and timely records of COVID-19 data on a nationwide scale. However, it said the problems need to be addressed the soonest possible time, as it is important to have relevant, accurate data in responding to the pandemic. So dahil dito po, we have this response. Yung response po, sa totoo lang, OA, sabi nga natin, mga kababayan, araw-araw napakaraming namamatay. Araw-araw. Every single day. Every moment. Every hour. Every second. Sa sakit na flu, in America for example, napakaraming namamatay sa seasonal flu. Walang dineclare silang pandemic, walang lockdown,
walang araw-araw press con, walang araw-araw nagbibilang, walang face mask. We just go on with our lives. That is part of replacement of the population in this earth. Ganon talaga ang buhay. Comes now the COVID, kuno. All of a sudden, first in the history of the world, we are detained in our home, our own houses. Kita ninyo? Shutting down everything. Airports, seaports, busport, lahat ng port. First in the history of the world. Pag hindi pa tayo nagising, sinasabi ko po sa inyo, ito ay sasabihin ko sa inyo ang susunod na kabanata kasi may panakot na naman, mga kababayan, yung WHO. Nainan ninyo dito, basahin ko sa inyo ang panakot ng WHO. This is from the report of CNN. Ang CNN po, isa sa mga tool ng mga globalist para magpalaganap ng kasinungalingan. Para lang si sino yun? Yung nagsabing 11 million yung empleyado ng Abayas, si Maria Ressa, purveyor of fake news. Matindi yung matiks-matiks niya, no? Mas matindi kay Lumi, yung matiks-matiks ni Maria Ressa, palibasa, Maria din. Si Lumi, Maria Leni. 11 million. So, almost yung population ng Metro Manila, mga kababayan, 12 million yata ang Metro Manila. Ay, kayo dyan sa Metro Manila. Lahat ba kayo empleyado ng ano? Pati mga bata? Empleyado kayo ng Abayas? Sabi ko, nakita ko yung isang post doon. May mukha niya, no? May mukha ni Maria Ressa. May nakasulat, "We heal aswang, Rappler." Imbis na we heal aswan, we heal aswang. Tapos nandun yung mukha ni Maria Ressa. Rappler. Itong Rappler po, ito yung nagano sa akin. Nag-declare na ako daw, fake news daw ako. Hindi na ako nagla-live doon sa Facebook na nakabantay yung Rappler. O ngayon, asan kayo, Rappler? Anong masasabi ninyo sa sinabi ni Maria Ressa? 11 million ang empleyado ng buong Metro Manila. Trabahante ng ABS ang buong Metro Manila. Yung population niya. The biggest pang Guinness Book of World Record, mga kababayan. Saan ka nakakitang TV station, broadcast company in the world, mga kababayan? Tell me. Yung CNN, may ganong empleyado? BBC? Anyone from America? The biggest media company. Do you have 11 million? Ay, ang layo ninyo sa amin. Itanong ninyo kay Maria Ressa, 11 million daw ang ABS-CBN. O ngayon, mga kababayan, this is the report ng CNN.
coronavirus cases rose over weekend in some countries where lockdowns were lifted. Kita ninyo? There was a surge of coronavirus cases over the weekend in some countries where stay-at-home measures and other restrictions were lifted. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said during the media briefing in Geneva. Kita ninyo? Ganon lagi po ang script nila. So hindi malayo, after May 16, mga 1 week lang po na tayo'y mag-ease ng ating restriction. Expect ng mga balita na ilalabas po dito sa atin. May second wave anya ng reinfection. Bakit ganun po? Para takutin tayo and we, again, lock down our economy. Ganun po ang script nila. Ang dali nila yon paikutin kasi kontrolado po nila yung government agency na officially nagre-release ng mga report. Sasabihin nila, this is the official count. Pero ano sabi doon sa studies ng mga experts? There is that alarming errors. Yung dito lang sa atin. In other countries, ganun din. So this is part of the propaganda nila. To force nations to lock down for a long period of time. Hanggat hindi sila, mga kababayan, nakakapag-develop ng acceptable. Kaya nilalaygay nila, pinatatagal nila para isipin natin, mga kababayan, na pinag-aralan nila yung bakuna. Diba? Para isipin natin, it is safe anya. Pinag-aralan nilang matagal. May mga test anyang ginawa. So tatanggapin natin kasi pinag-aralan nila. And we'll be pressured to accept their solution kasi po tortured na tayo. When we are already on our knees, kung tayo po ay dapang-dapa na any solution for that matter, para po tayo mawala sa pagka-lockdown and continue with our lives, tatanggapin po natin kahit na makipag-deal tayo sa Diablo. Ganon tayo dinisign, mga kababayan. Ganon nila dinisign ang plano. You see, over the weekend, we saw signs of the challenges that may lie ahead. In the Republic of Korea, bars and clubs were shut as a confirmed case led to many contacts being traced, sabi po ni Tedros. In Wuhan, China, the first cluster of cases since the lockdown was lifted was identified. Tedros said, Germany has also reported an increase in cases since an easing of restrictions. Fortunately, all three countries have systems in place to detect and respond to resurgence in cases. Kita ninyo? Pero hindi niya minention, mga kababayan, yung Sweden, walang lockdown, walang social distancing, hindi niya minention. Wala dito. Tedros said the WHO has released guidance and 6 criteria for countries to consider before lifting lockdown measures. Sila na po yung nagdidikta. May guidelines sila eh. Kaya nga po, ang tanong ko, kayo po dyan, you people there in the WHO, who appointed you?
Who elected you to dictate on us? Sino nagpili sa inyo? Who authorized you to work for us and prepare the guidelines for us? Who authorized you? Who gave you the power and authority? Especially Bill Gates. Sino nag-authorize kay Bill Gates? Nag-appoint para siya ang maging spokesman ng lahat. At lahat ng sinasabi niya dapat i-implement ng bawat bansa. Sino? Pati yung pagbakuna, mandatory, no more freedom. At tayo'y tatalima kasi tinakot nga tayo in all governments. You see? At bibili tayo sa kanila ng kanilang bakuna. As a final solution, imagine that. Ngayon, they're targeting all people in the planet. The close to 8 billion people. No one can escape. You can run, but you cannot escape, mga kababayan. If you run, kasi alam mong masama sa'yo, yung ituturok, you become fugitive from justice. You become a wanted. You become a criminal. Just like you cannot refuse authorities. Pag sinabi nila ang suspected ka, ipo-pull out ka nila. Pupuwersahin ka. And there is now a law in America. It is now filed in the Congress of America. At hindi po yon malayo. It will be adopted here. The Trace Bill, mga kababayan. Ano lang po ninyo, nakita ko yung isang video. Video po ni si Queen Elizabeth ng Britain. Sakop ba tayo ni Queen Elizabeth? Si Queen Elizabeth ba queen ng buong mundo? Para sabihin niya all nations of the world, not only in UK. Na dapat daw makipagtulungan ang bawat isa, not only in UK, but all throughout the world. Na pag may suspected COVID patient, the authorities has the power to get by force, isolate by force. Hindi na ako magtataka kasi po, sabihin ko na sa inyo ng prangka, si Queen Elizabeth po, kasama siya sa Committee of 300. Kasama siya. You check. Tingnan ninyo po. Conspirators hierarchy. Ngayon, i-check ninyo ngayon. The book written by Dr. John Coleman, mga kababayan, ang titulo, Conspirators Hierarchy, The Committee of 300. Kasama yung royal. Nasa taas nga siya eh. Nasa taas siya. Marami pa na mga kasama. Committee of 300 nga eh. Tingnan na lang po ninyo doon. WHO is working closely with governments to ensure that key public health measures remain in place to deal with the challenge of lifting lockdowns. Kita ninyo? Closely working. Worse, hindi po closely working ang ginagawa nila. Ang connotation po ng closely working,
You cannot dictate. You can just suggest. You can discuss ito mga possibility, itong yung mga ideas namin. We advise you na kung makakabuti ito. Pero hindi po eh. Yung guidelines po, mga kababayan, ready-made na. O ito anya, you implement. Ganon katindi. Until there is a vaccine. O, kita ninyo. Kaya isusunod na natin yung bakuna. Si Tedros mismo ang nagsabi. So you cannot blame the president. Kung ganun din po ang sinasabi niya. Ito yung advice kasi ng DOH na galing din sa WHO. Until there is a vaccine, the comprehensive package of measures is our most effective set of tools.